ang maminang totoo. Bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang kala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya, pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto, upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihahasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita ng yan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at bigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, alam po natin ang kwento ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. At alam natin na sa loob po ng halos 6 na araw, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Dahil sa ika-7 araw,
ang Diyos ay nagpahinga. Pero alam din natin mga kapatid, na sa ika-6 na araw, ano o sino ang nilikha ng Diyos? Sino po ba? Ang tao. Kaya nga ang tao ay tinuturing na pinakamataas na uri ng sanlikha ng Diyos. Dahil ang tao ay ginawa ng Diyos bilang kanyang kawangis. Pero mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, dahil tayo ay kanyang kawangis, ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Mukha ba siyang may taglay ng kabutihan? Sana naman. Dahil kung tutusin mga kapatid, lahat ng nilikha ng Diyos, maganda at mabuti. Pero mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan, ano ho ang panawagan sa atin? Dapat ang kabutihan pinagyayabong. Dapat ang talento binabahagi. Dapat ang talento mas lalo pang ginagalingan. Sa madaling salita mga kapatid, ang bawat isa sa atin may kakayanan pang ibigay kung ano ang kaya pa nating ibigay. Bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Kasi huminsan mga kapatid, may isa ho akong karanasan na meron pong taong lumapit sa akin at ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, mabuti ako. Mabuting tao ako. Sabi ko sa kanya, bakit? Kasi, Father, wala po akong ginagawang masama. Tama po ba yon? Mabuti siya. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Biniru ko ho yung taong ito at ang tanong ko sa kanya, wala po kayong ginagawang masama. Pero meron po ba kayong ginagawang mabuti? Napaisip siya at ang sabi niya, ayaw na nga kita kausap, Father. Kasi minsan mga kapatid, ganyan ang pag-iisip natin. Sapat na sa atin maging mabuti. Bakit? Wala naman po akong tinatapakang ibang tao. Pero mga kapatid, yung kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi lang po yan dapat nananatili. Bagkus yung kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, dapat po yung pinagyayabong. Hindi mo pwedeng sabihin, tama na yan, wala naman akong ginagawang masama. Pero magandang tanungin, kung ano ang meron ka bang ginagawang mabuti? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi po sa atin ng talinghaga patungkol sa hari na nagbigay ng kayamanan doon sa kanyang mga nasasakupan. Binigyan niya po ang 3 tao. Ang unang tao, magkano at ilan ang tinubo ng kanyang ipinagkaloob? 10 ginto. Yung pangalawang tao, magkano ang tinubo? 5 ginto. Yung pangatlong tao, wala namang nawala. Pero bakit hindi natuwa ang hari doon sa talinghagang ipinagkaloob ng Panginoon? Dahil hinihintay nung hari na yung kanyang ipinagkaloob na ginto, tumubo, lumago, may bahagi. At siguro mga kapatid, ang bawat isa sa atin, pinagkakalooban ng kabutihan, pinagkakalooban ng talento, pinagkakalooban ng pag-ibig ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay pinagkakalooban, dapat hindi tayong makontento sa pwede na yan. Dapat kasama sa buhay pananampalataya natin ang mapagyabong ang biyaya. At sa pagyabong ng biyaya, pwede pa tayong makapagbigay papuri sa Diyos. Mga kapatid,
Huwag tayong makontento sa sinasabi nating wala naman tayong ginagawang masama. Pero bilang nilikha ng Diyos, panawagan sa atin, gumawa din tayo ng mabuti. Dahil sa paggawa natin ng mabuti, pinagyayabong natin ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo yung katabi mo. Mukha naman po talaga yung mabuti. Tama po ba? Pero sabihan mo siya, gumawa ka din ng mabuti. Huwag ka lang magmukhang mabuti, ngunit gumawa ka din ng mabuti. Dahil sa mga oras na tayo gumagawa ng mabuti, yan din ang tunay na pagpapakita ng ating pagbibigay papuri sa Diyos. Payabungin po natin ang biyaya, ang regalo ng Diyos sa ating buhay upang ang mabuti, ang tunay na tumingkad sa sanlilikha. Amen.